Tagal na siyang hinulaan na hindi mamamatay sa natural na paraan. Isang halimaw ng entablado, isang taong nilapastangan ang hangganan ng buhay at kamatayan. Pero ngayon ay tuluyan na siyang namaalam. Pero isang tanong naman ang bumalot sa buong mundo. Paano namatay ang isang nilalang na sinasabing hindi tao? Si Ozzy Osbourne, ang hari ng kadiliman, ang sinasabing immortal, ang di umano'y nagsabuhay sa musika ng impyerno at kaluluwang ligaw. Pero kung totoo ngang hindi siya mamamatay, gaya ng karaniwan, bakit ngayon ay pumanaw na siya? Ito ba'y kapalaran, karma, o may mas madilim pa tayong hindi alam? Hindi na ito isang chismis, hindi na haka-haka, dahil sa edad na 76, binawian ng buhay si Ozzy. Isang alamat ng rock, isang institusyon ng heavy metal, isang personalidad na tila malaki pa kaysa sa musika. Isang anunsyo mula sa kanyang pamilya ang lumabas. Yan ay ang balitang yumanig sa buong mundo ng rock music. Tahimik, ngunit mabigat. Kaya ang mundo ng metal ay tila huminto. Sa kanyang mahabang karera, ilang beses nang napabalita ang pagkakasakit ni Ozzy. Mula sa Parkinson's disease hanggang sa spinal surgery ay tila unti-unting humina ang kanyang katawan. Pero kahit kailan, hindi siya tumigil. Ang kanyang boses, kahit may kahinaan na, ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa entablado, sa mga plaka at sa puso ng milyong-milyong tagahanga. Kaya naman ang kanyang tunay na pamamaalam ay masakit at mahirap tanggapin. Ngunit sa likod ng kalungkutan, muling sumiklab ang mga tanong na matagal nang bumabalot sa kanyang pangalan. Matagal nang usap-usapan na immortal daw itong si Osbourne dahil hindi siya tumatanda. Parang walang epekto sa kanya ang droga at alak. Demonyo ba siya? O may kasunduan ba sa dilim? Ang mga tanong na ito ay tila biro para sa iba. Pero sa mga hardcore fans, may bahid ito na paniniwala. Isang nilalang na lumampas sa lahat ng limitasyon ng katawan at isip ng tao. Mula sa halos 4 na dekadang buhay, rockstar, ay nakalusot siya sa lahat ng bingit ng kamatayan. Mula sa overdose, aksidente sa motorsiklo, at maging sa galit sa kanya ng mga konserbatibong kritiko. Isa pa sa mga lumutang na teorya ay ang koneksyon umano ni Ozzy sa mga occult symbol at esoteric rituals. Marami sa mga lyrics ng kanyang kanta, gaya ng Mr. Crowley, ay sinasabing may pagbanggit sa mga mahiwagang nilalang tulad ng umano'y satanismo daw na si Aleister Crowley at mga ritual na galing sa itim na mahika, ang kanyang madalas na pagsuot ng baliktad na krus at pagsigaw ng God bless the Prince of Darkness ay pinagtibay ang paniniwala ng marami ng kanyang palaging pagyakap sa kadiliman bilang bahagi ng kanyang imahe. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, bumagsak din ang kanyang katawan. At ang mga tanong ay muling bumalik. Kung totoong immortal si Ozzy, bakit siya binawian ng buhay? Ito na nga ba ang katapusan ng alamat o isang panibagong yugto ng kanyang alamat? Bago naging solo act, si Ozzy ay bahagi ng isang banda na literal na nagpabago sa kasaysayan ng musika, ang Black Sabbath. Sa Birmingham, England, 4 na binatang manggagawa ang nagsama-sama para lumikha ng isang tunog na wala pang nakakarinig. Si Tony Iommi sa gitara, si Geezer Butler sa bass, si Bill Ward sa drums, at sa boses ay si Ozzy Osbourne, at dito ay sinilang ang heavy metal. Ang kanilang unang album ay ang self-titled na Black Sabbath noong 1970 na naglalaman ng isang revolusyon, heavy at mga dark na awitin. At sa puso nito, ang kakaibang boses ni Ozzy na tila bumubulong ng kabaliwan at panganib. Sinundan ito ng mga klasiko tulad ng Paranoid, Master of Reality at Sabbath Bloody Sabbath. Sa bawat nota, binago nila ang takbo ng rock music. Sa panahon ng kanilang tugatog, tinawag silang The Beatles ng heavy metal. Ang kanilang musika ay tinuturing na soundtrack ng rebellion, hindi lang sa musika, kundi sa kultura, relihiyon at politika. Ang kanta nilang War Pigs ay naging anti-war anthem. Ang Iron Man ay simbolo naman ng alienation. Ang Children of the Grave ay sigaw ng kabataang nangangarap ng pagbabago. Ngunit hindi rin naging madali ang lahat.
Si Ozzy ay naalis sa banda noong 1979 dahil sa kanyang bisyo. Inisip nga ng lahat na ito na ang kanyang pagbagsak, pero ito rin pala ang naging simula ng panibagong kabanata. Paglabas niya sa Black Sabbath, akala ng marami ay tapos na ang karera ni Ozzy. Pero sa tulong ng kanyang asawang si Sharon, muling isinilang ang isang alamat. Sa ilalim ng kanyang solo act, nailabas niya ang mga kantang ngayon ay tinuturing ng klasiko, ang Crazy Train, Mr. Crowley, No More Tears, at Mama, I'm Coming Home. Kasabay nito ang pagkabuo ng kanyang imahe bilang Prince of Darkness. Isang nilalang sa entablado na may malakarnabal na presensya, kasama ng mga demon visual, madugong stage gimmick at signature antics. At syempre, hindi mawawala ang pinakakontrobersyal na The Bat Incident. Noong 1982, sa isang concert sa Loa, isang tagahanga ang naghagis ng isang tunay na paniki. Inakala naman ni Ozzy na isa lamang itong laruan, kaya dinampot niya at kinagat. Sa kalaunan ay nalaman niya na isa pala itong totoong paniki. Kaya matapos ang konsyerto, kaagad siyang nagpaturok ng anti-rabies. Pero sa isang iglap, naging alamat ang insidenteng iyon. Ginamit man ito laban sa kanya ng media, pero para sa mga fans, lalo na ang mga metalheads, isa itong badge of honor. Marami ang nagsabing scripted daw. Ang iba naman ay sinasabing bahagi daw ito ng kanyang pact with the devil. Isang pagpapakita raw ng sakripisyo sa entablado. Pero wala namang katibayan, ngunit ang eksenang ito naging bahagi ng pop culture. Pero sino ba ang mag-aakalang si Ozzy Osbourne, ang hari ng kadiliman, ay magiging reality TV star? Noong 2002, sumabog sa telebisyon ang The Osbournes, isang reality show na tumutok sa pang-araw-araw na buhay ng family Osbourne. Dito ay nasilayan ng mundo ang isang taong Ozzy, kalog, makulit, pero mapagmahal na ama at asawa. Sa halip na pananakot ang naging epekto niya sa mga bagong manonood, ay nakapagbigay siya ng aliw. Ito ang nagselyo sa kanya bilang hindi lang rockstar, kundi bahagi ng mainstream pop culture. Sa panahong yon, nakilala siya ng bagong henerasyon, hindi bilang anak ng dilim, kundi bilang isang ama, isang asawang may malasakit at isang matandang may kapilyuhan. Sa kabila ng tagumpay, hindi rin naging madali ang buhay ni Ozzy. Dahil habang buhay siyang lumaban sa adiksyon, alak, droga at depresyon. Ilang beses siyang nalagay sa bingit ng kamatayan at ilang beses din siyang sinubukan na tulungan ng kanyang pamilya at mga kaibigan. May mga pagkakataong di na siya makalakad na maayos. May mga panahong halos hindi na siya makapagsalita. Ngunit kahit na hinimok siyang magpahinga, ay lumaban pa rin siya. Ang kanyang huling tour na tinawag na No More Tour Part 2 ay naging simbolo ng kanyang determinasyon na kahit mahina na ang katawan, ang espiritu ay matatag pa rin. Ngunit sa huli, kahit ang pinakamatigas na haligi ay maaaring mabuwal. Pero bakit siya mahalaga sa industriya? Ano nga ba ang naiambag ni Osbourne? Dahil sa kanya at sa Black Sabbath ay naging posible ang pag-usbong ng mga genre tulad ng doom metal, death metal at sludge. Ang mga banda gaya ng Metallica, Slipknot, Pantera, Korn, ang lahat ay utang ang inspirasyon sa kanya. Siya ang naging blueprint ng pagiging tunay sa metal icon. Magulo, makapangyarihan, totoo at higit sa lahat, siya ang simbolo ng pagbagsak at muling pagbangon. Sa fashion, siya ang lumikha ng dark glam, black eyeliner, gothic coat, crucifix na nakasabit sa leeg. Sa ugali, siya ang imahe ng rebelde. Hindi sumusunod, hindi natatakot, at hindi nagpapakontrol. Kung ikukumpara ang panahon ng Black Sabbath sa kasalukuyang eksena ng metal, malaki na ang pinagbago. Noon, ang heavy metal ay isang uri ng protesta. Simple lang ang mga riffs, mabagal ang tempo, pero matindi ang mensahe. Sa ngayon ay mas diverse na ang tunog, symphonic metal at iba pa. Mas technical, mas mabilis, mas masalimuot. Pero kahit anong pagbabago ng forma, ang espiritu ng metal ay hindi nawala. At ang ugat nito ay si Ozzy Osbourne. Ang kanyang impluwensya ay nararamdaman sa bawat breakdown, bawat scream, bawat black leather jacket. Sa mga batang hindi na siya inabutan sa kasikatan, pero pinapakinggan pa rin
ang Paranoid, Crazy Train o War Pigs. Kung walang Ozzy, wala ang karamihan ng mga subgenre ngayon. Wala ang attitude ng pagiging outsider na ipinagmamalaki ng mga metalheads. Wala ang pagtanggap sa kadiliman bilang bahagi ng human experience. Matapos ang kanyang kamatayan, muling nabuhay ang mga conspiracy theories. Nandiyan ang sinasabing hindi raw siya totoong namatay. Sinasabing stag lang ang balita at isa lang itong grand exit ng isang artistang gusto ng privacy sa huling bahagi ng kanyang buhay. Meron pang si Ozzy daw ay isang immortal. May mga naniniwalang bahagi siya ng isang occult ritual noong kabataan niya. At kung totoo ito, ang kanyang kamatayan ay maaaring ritual din, isang transisyon, hindi wakas. Ang mas nakakatakot na teorya, siya raw ay sinadyang patahimikin dahil sa kanyang kakayahan na makaapekto sa masa gamit ang musika. Sinasabing may mga puwersang ayaw sa mensahe na dala niya, kaya sinadyang hinayaan siya na humina at mamatay. Mahirap patunayan at maaaring kathang-isip lamang. Pero isang bagay ang totoo, hindi basta-basta mawawala ang isang tulad ni Ozzy. Nung kinumpirma ng kanyang pamilya ang balita sa social media, parang tumigil ang mundo. Sa loob lamang ng ilang minuto, milyong-milyong tribute messages ang bumaha online. Nagpatugtog ang mga radyo ng buong discography niya. Ang mga fans na nag-vigil, nagsuot ng itim at nagtirik ng kandila sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga metal community ay sabay-sabay na nagluksa. Nagkaroon ng mga tribute concert, nagkaroon ng mga reaction video at mga documentaries. Ang pangalan niyang Ozzy Osbourne ay trending sa halos lahat ng platform. Noong July 5, 2025 sa Villa Park, Birmingham, tampok ang isang monumental farewell concert na pinamagatang Back to the Beginning, kung saan muling nagtipon ang mga orihinal na miyembro ng Black Sabbath, sina Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler at Bill Ward. First time in 2 decades na nagkasama silang muli sa entablado. Sa concert na ito, lumahok ang mga legendary bands tulad ng Metallica, Guns N' Roses, Tool, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Anthrax. Lumahok sila bilang tribute performers at tumulong sa charity at nakalikom ng 140 million pounds na donasyon. Ngunit noong July 22, 17 araw matapos ang reunion, ay pumanaw si Ozzy sa edad na 76. Matapos ang paglaban niya sa advanced Parkinson's disease, komplikasyon dulot ng spinal injuries at pangmatagalang kondisyon sa baga. Nagpaalam siya ng tahimik kasama ang kanyang pamilya sa kanilang tahanan. Ang kanyang katapusan ay isang pamamaalam na puno ng malalim na simbolo. Ang isang alamat ng metal ay nagwakas sa lungsod kung saan ito sumiklab. Isang epikong pagtatapos sa entablado at isang tahimik na pagbitaw sa katahimikan ng tahanan. Sa dulo ng ating paglalakbay sa buhay ni Ozzy Osbourne, isang bagay ang malinaw. Hindi siya perpekto pero totoo siya at sa mundong puno ng pagpapanggap, iyon ang pinakamahalaga na kanyang maiiwan. Oo, naligaw siya. Oo, siya'y nasaktan pero nanakit din. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili pa rin niyang mabuhay. Hindi lang basta mabuhay, kundi maging liwanag sa kadiliman para sa mga tulad niyang naglalakad sa gilid ng kabaliwan, kalungkutan at kaguluhan. Sa likod ng make-up, inverted cross, pagsigaw sa entablado, nandun ang isang taong takot din na masaktan, pero matapang na humaharap sa sarili. Ang kanyang kwento ay hindi lang para sa mga metalheads. Ito ay kwento ng lahat na lumalaban sa adiksyon, sa depresyon, sa expectations ng mundo. Ang mga tattoo niya ay hindi lang tinta. Ang mga kanta niya ay hindi lang lyrics. Lahat ng iyon ay sugat, alaala at tagumpay ng isang nilalang na piniling yakapin ang kanyang katotohanan. Si Ozzy ay tinawag na hari ng kadiliman, pero sa dulo, pinakita niya na kahit hari ng kadiliman ay maaaring magpatawad, magmahal at matutong tumawang muli. Kahit sino sa atin, pwedeng bumangon, pwedeng baguhin ang sarili, pwedeng mag-iwan ng liwanag kahit galing tayo sa dilim. Ang aral, hindi mo kailangan maging banal para maging bayani. Minsan, sapat na ang pagiging totoo at pananatiling buhay. Ozzy Osbourne, salamat sa musika, salamat sa ingay. Ang iyong buhay ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa sa dilim dahil may mga kaluluwang tulad mo na nagturo kung paano ito harapin. Hanggang sa muli,
Prince of Darkness, rock and peace.